Good day, brothers and sisters in Christ. Ngayon basahin natin ang Matthew chapter 25 verse 1 to 18. Sis, pakibasa. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Sa pangalawa, And 5 of them were wise, and 5 were foolish. at ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sa pangatlo, That they that were foolish, they took their lamps, and took no oil with them. sapagkat nang dalhin ang mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Sa pang-apat, But the wise took oil in their vessels with their lamps. tatapot ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisilan, nakasama ang kanilang mga ilawan. Sa 5, pakibasa, While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. samantalang nagtatagal nga ang kasintang lalaki ay nangaantok silang lahat at nangakatulog. Sa 6, And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. datapot paghahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Sa 7, Then all those virgins arose and trimmed their lamps. nang magkagayoy, nagsipagbang lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. Sa pang-8, And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Sa pang-8, But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but you give rather to them that sell and buy for yourselves. datapot nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo na sa nangabibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Pang-10, And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. at samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagbili ay dumating ang kasintang lalaki. At ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Sa pang-11, Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Sa 12, But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. datapot sumagot siya at sinabi, katotohang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Sa pang-13, Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Ito mga kapatid, itong parable na nabasa natin na sinabi ng ating Panginoong Hesus na ang kaharian ng langit ay tulad sa 10 dalaga o 10 virgins. Ganito yun eh. Yung mga 5 naging matalino at yung 5 hindi. Ang sinasabi ng nabasa natin, yung 5 matatalino, yun ang mga nagbabasa ng Biblia. Yung langis, yung pagbabasa ng Biblia.
yung ilawan, yun ang the Word of God. Yan ang totoo. Ngayon, yung mga taong nakahanda, laging nagbabasa, may takot sa Panginoon, isinasabuhay ang mga salita niya. Siya yung nakahanda sa pagdating ng tinatawag rito ay groom. O kaya ang Panginoon nating si Jesucristo. Ang pagdating na hindi natin alam kung anong oras siya darating. Ayan yan. Kaya nung sila ay nasaraduhan ng pinto, ayan. Pag nasaraduhan tayo ng pinto, ibig sabihin, pag close na ang provision, yung awa sa atin, ganyan ang mangyayari sa 10 virgins na yan. 5 naging naligtas at 5 hindi. Punta naman natin mga kapatid ang Matthew chapter 25 verse 34 to 41. Sis, pakibasa. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you for the foundation of the world. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayong mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang karyang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. 35, ano sabi? For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was stranger, and ye took me in. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Okay? Sa 36, ano sabi? Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Sa 37, ano sabi? Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and feed thee, or thirsty, and gave thee drink? Kung magkagayoy, sasagutin niya ang mga matuwid na nangagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw at pinainom ka? 38. When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? At kailan ka naming nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka? O hubad at pinaramtan ka? Sa 39. Or when saw we thee sick, or in prison, and came into thee? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Sa 40. And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of your least of these my brethren, ye have done it unto me. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Sa 41, ang sabi niya? Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Kung magkagayo, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, na hinanda sa dyablo at sa kanyang mga angel. Ito mga kapatid, ito another parable na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Na ibig sabihin, ang sinasabi niya rito, kung tayo man ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, tumutulong, tapos tayo maawain sa mga walang-wala, tayo tumutulong sa kanila. Tayo ay gumagabay sa may mga sakit, ating inaalalayan sila, matanda man na nakikita natin sa langsangan. Katanggap-tanggap pala sa Panginoon yung pagtulong natin sa mga mahihirap, sa mga walang-wala. Punta naman natin mga kapatid ang Revelation chapter 3 verse
18. Ano sinasabi niya rito? Sis, pakibasa mo nga. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, and that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng intong dinalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Mga kapatid, ang sinasabi niya rito, bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Sabi ng ginto kasi, yun ang sinasabing karakter. Ibig sabihin yung ating pag-uugali. Yan dapat. Para kasi kung maganda ang ating ugali, leads into holiness. Ang sinasabi niyo mapuputing damit dito, yung ating mga faith sa Panginoon. Para pagdating ng in the day of judgment, sinasabi niya riyan, na itong maputing damit ay maisusuot natin para hindi raw tayo maging hubad. At sabihin, kaya tayo maging hubad kung wala tayong mga ginawang, hindi tayo nakapagsisi, hindi tayo sumunod sa mga utos niya, mangyari na walang holiness sa atin. Ang sinasabi niya man ipahid sa mata, ito na yung sinasabing para makilala natin yung ating pagkakasala. Ibig sabihin, yung pagkakasala natin dapat para tayo maging huli, yung repentance. Punta naman natin mga kapatid ang Matthew chapter 22 verse 8 to 14. Sis, pakibasa. Then said he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Okay. Sa 9, sabi niya, Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan, at anyayaan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong masumpungan. Sa 10, So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. at nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan, at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan, masasama at mabubuti, at napuno ang kasalan. Sa 11, And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay dooy nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. Sa 12, And he said unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. at sinabi niya sa kanya, kaibigan, pumasok ka rito na walang damit kasalan, at siya'y naumit. Ang panahon ni Judas, di ba ang tawag niya sa Panginoong Hesus ay friend nung dadakipin na siya? Ito, ganito rin. Ang king na sinasabi rito, ang Panginoong Hesus yun. 13, Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. na magkagayo sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Sa 14,
For many are called, but few are chosen. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang. Mga kapatid, masasabi natin na ito yung sinasabi ng sapagkat marami ang tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang, nahirang. Ito na mga kapatid yung the day of judgment. Ibig sabihin, bakit sinasabi niya sa unang sinasabi natin sa 8? Bakit nasabi ng Panginoon ito na maraming dumalo, pero marami ang hindi imbitado. Ibig sabihin, in the day of judgment, makikita mo na marami doon yung mga hindi na nagkaroon ng damit na maputi. Kaya sila yung sisitay ng Panginoon. Ito na yung sinasabi na sa ibang passage ng Biblia, na kanya pipiliin yung kanya, kaliwat kanan. Sino? Yung mapupunta sa kanan, yung mga nakaputi, at yung sa kaliwa, yun ang mga hindi maganda. Ibig sabihin, iba ang kulay ng mga damit. Punta naman natin mga kapatid ang Acts 17, verse 30 to 31. Sis, pakibasa. And the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon, ipinag-utos niya sa mga tao na magagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ayan, mga kapatid. Diba? Ang sinasabi rito, tayo ay tigilan na natin yung mga ating mga kahangalan. Kasi ibig sabihin, yung ating mga pagkaisipan na akala natin tama, sa Panginoon niya sinasabing kahangalan. Bagkus tayo raw ay pinag-uutos niya tayo ay magagsisi sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin repentance sa lahat ng dako. Ngayon sabi niya sa 31, sabi sis? Because he hath appointed a day in which he will judge the world righteous by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, and that he hath raised him from the dead. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom. Ito mga kapatid, yan, tingnan mo yun. Ito ang talagang ating dapat, huwag natin kalimutan. Nasanglibutan ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, nang siya ay buhayin niyang manguli sa mga patay. Ibig sabihin nito mga kapatid, ayan na yung sabi, ang nangungusap sa atin dito ay ang Panginoong Ama. Ang sinasabi niya, lalaking kanyang itinalaga na binuhay niya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na kanyang ibinuhay after 3 days, binuhay ng Ama. Yan ang sinasabi niya rito, na siya rin ang judge sa in the day of judgment, ang Panginoong Hesus. Panahon na raw tayo ay magsisi dahil yung ating kamatayan ay sadyang itinakda ng Panginoon kung kailan lang tayo dito sa mundo. Punta naman natin mga kapatid ang Romans chapter 6 verse 23. Sis, pakibasa mo. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito na mga kapatid ang sinasabi niya na kaya hindi nyo nagtataka, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ibig sabihin, lahat tayo namamatay na dahil sa kasalanan natin. Pero sabi niya naman dito, ang kaloob na walang bayad ay ang buhay na walang hanggan kay Hesukristo na ating Panginoon. Na hanggat maaari, sa Panginoong Hesus lang tayo magdasal. Ayan. Wala nang iba kayong dapat pagdasalan dahil mga ginawa nating mga kamay ng mga Diyos-Diyosan ay abomination sa Panginoon yan. Hindi talaga tayo liligtas dyan. Bagkus, aalisan niya pangaraw tayo dyan. At hindi pakikinggan. Dahil nga yan, mga yan ay false God.
Yung mga gawa niyo sa kamay, hindi ko yung paninirahan. Aalisan ko kayo at hindi ko yung pakikinggan. Ibig sabihin niyan, kung hindi tayo nakalista na sa Book of Life, mahirap mga kapatid. Mapupunta tayo dun sa kaliwa. Yung kaliwa kasi in the day of judgment, leads into destruction. Papunta na yan dun sa the lake of fire. Kaya doon, wala na kahit sino pa ituro mo, wala na kapatid. Wala ka na magagawa doon. Panginoon, na hindi ka pala nakaputi na suot. Kaya alam niya na kung saan ka pupunta. Okay, buhay na mga kapatid, salamat. At sana pagbulay-bulayan ninyo ang binasa natin ngayon. Kung may oras naman kayo, pwede ninyo itong ulitin at basahin ninyo. Para ito naman ang lahat ng ito ay hango sa ating kaligtasan. Salamat. God bless you. In the name of Jesus, Yeshua the Messiah. Amen.